Number two, the power that perverts. Anong ibig sabihin ng power that perverts? When leadership turns to lordship. Na kapag itong mga lingkod bayan na ang layunin ay dapat maglingkod sa bayan, ay nagnanasag sila na ang paglilingkuran. Kaya nga sabi ng Mark chapter 8 verse 36, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Greed makes people cling to power and control others for personal gain. Na kapag itong mga taong nahulog sa bitag ng greediness, kasakiman at kagahaman, yung kapangyarihan na ipinagkatiwala sa kanila dapat gamitin paglilingkod sa kapwa, ay ginagamit nila ngayon para sila ang paglingkuran. Instead of becoming a good leader, they turn to become a lord over them. Ang lingkod bayan na dapat maglingkod sa bayan, ang piling nila, sila na yung Panginoon. Sila na yung dapat paglingkuran. Take note, power without purity perverts our purpose. Ang kapangyarihan, kapag wala ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, napipervert, natutuwis, nagagamit sa mali. We rule, instead na gamitin natin yung kapangyarihan natin na pinahiram sa atin ng Diyos para maglingkod sa bayan, ginagamit natin ang kapangyarihan para kukamkam ng yaman ng bayan. Calamity, ito yung ginagawa nila ngayon. Some people use calamity as currency, turning tragedy into transaction. Ito yung power that perverts. Yung mga nakapusyon sa kapangyarihan, ginagamit nila yung mga kalamidad para kanilang pagkakitaan. The calamity becomes currency. Kaya nga sabi ng trending ngayon, kapag may baha, may buwaya. So ginagamit na nilang hanap buhay ang kanilang kapangyarihan. Ginagamit na nilang negosyo yung politika because their power were perverted by greediness. So tragedy becomes their transaction. So ang nakakatakot ngayon, hindi na yung bagyo. Hindi na yung baha, hindi na yung lindol. Hindi yung Signal 5, hindi si Typhoon Tino or si Typhoon Uwan. Ang nakakatakot ngayon ay yung mga leader natin at kababayan na binabagyo ng kasakiman. Power without purity becomes perversion without purpose. So ang kapangyarihan na wala ang paghahari ng Diyos ay sumasama at nasisira ang layunin nating maglingkod. So point number 2, perverted power. Yung mga leader, lingkod bayan na dapat maglingkod sa bayan, ang gusto na nila ngayon, sila paglingkuran.